So mga sangkay, time out muna tayo sa politics saglit, no? Kasi kailangan po natin mapag-usapan to. Aabot daw po sa 30,000 mahigit katao ang papanaw kapag nangyari ito dito sa Metro Manila. Hello, what's up guys? This is me, I'm back. At ito pag-usapan po natin mga sangkay itong trending, viral ngayon sa social media. Itong lindol na posibleng tumama sa Metro Manila. Naku mga sangkay, alam nyo nakakakilabot yung nangyayari kasi nga po itong mga lindol ngayon na nangyayari sa Pilipinas tila baga, ewan ko kung normal pa ba ito kasi sunod-sunod na po ito At kagabi nga mga sangkay o madaling araw, nabalitaan nyo naman siguro na meron na naman pong naitalang paggalaw ng kalupaan. At nakakabahala ito kung sakasakaling mangyari doon sa Metro Manila. Kapag nangyari yan, itong information mga sangkay. At alam nyo, ang sabi pa naman po ng mga eksperto, hinog na daw po ito at anytime possible na mangyari. So anong pwede natin magawa dyan mga sangkay? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay nakarating na sa 1.57 million subscribers. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay. Very alarming, no? Itong nangyayari ngayon. Ang dami pong mga kakaibang nangyayari ngayon sa Pilipinas na talagang masasabi po natin na kailangan po talaga natin dito ang tulong ng ating Panginoong Diyos Hindi po pwedeng hindi siya ma-recognize dito at paminsan-minsan pa naman o kadalasan ang tao nakakaramdam lang ng pagtawag sa Panginoon sa tuwing may mga sakuna. No? At ngayon, mukhang ito na naman po ang nangyayari sa ating bansa. Pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ito kasi ang balita ngayon, umabot daw po sa 808 ang naitalang aftershocks sa magkahiwalay na lindol sa Davao Oriental. Doon sa Davao Oriental, ayan po, magnitude 7.4 at 6.8 na lindol na yumanig sa Davao Oriental as of 8 a.m. Umaga po. So, ganyan po ngayon ang nangyayari sa Pilipinas. So, very alarming, nakakakilabot mga sangkay kung iisipin. Alam nyo, may mga napapansin din po ngayon yung marami sa ating mga kababayan. May mga hayop daw po o mga animals sa ating bansa na aligaga. No? At napapansin po nila ito ngayon, lalong-lalo na po yung mga tinamaang o mga possible na tamaan ng malalakas sa lindol. Ngayon mga sangkay, ito ang lokasyon ng posibleng mangyari sa Metro Manila kung sakasakaling mangyari itong The Big One. Kasi itong The Big One, matagal na po itong hinog. Matagal na po itong hinog mga sangkay. At ito, tingnan po ninyo, ito po yung tatahakin niya, no? Ito po yung dadaanan niyan. Mula po dito sa Cavite. Ayan, sobrang haba po niyan. Itong West Valley Fault. Papuntang Bulacan. Ganyan po kahaba yan mga sangkay. So, ang mga madadaanan dito, makikita nyo, Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque, Taguig, Makati, Pasay, Mandaluyong, Pasig, Manila, San Juan, Marikina, Quezon City, Valenzuela, Malabon. So, marami yan. Kahit po yung mga karatig, kahit pa abot dito, abot na abot pa rin yan, kahit dito sa Rizal. Ng matinding pagyanig. So, nakakatakot mga sangkay kung iisipin. Kasi, kung titingnan po ninyo ang Metro Manila, guys, punong-puno po yan ng mga building. Ayan, tingnan po ninyo mga sangkay yung Metro Manila. Isipin nyo na lang, kung mangyayari ito, ilang buhay ang malalagas. Ang sabi po nila mga sangkay, aabot daw ng 30,000. Pero guys, sa dami po ng building sa Metro Manila, 'di ba? At di po natin alam kung standard yung pagpapagawa niyan,
Sinunod ba yung code ng pagpapagawa ng building? At dito pa naman sa ating bansa, hindi po natin na-adapt siguro yung yung kagaya ng ginagawa ng Japan na paggawa ng building, may suporta in case na may lindol. Parang sumasayaw lang po siya. So, nakakatakot. Ngayon, mga sanggay, eto yung balita tungkol dyan. Pakinggan po natin. Malaking dagok sa mga bansang Turkiye at Syria ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol nitong Pebrero. Mahigit 50,000 buhay ang nawala, kasabay ng pagguho ng mga tahanan at kabuhayan. Grabe. Ang Pilipinas naharap din sa banta ng The Big One. Yun. Isipin nyo yan, mga sangkay. Nakakakilabot yan kung mangyayari. Diyos mo yung marimar. Base sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Kapag gumalaw ang West Valley Fault, anong pinangambahang pinsala nito? Muling nabuhay ang mga usapin tungkol sa The Big One dito sa Pilipinas. Ito ang kinatatakutang malakas na lindol na maaaring maranasan sa Metro Manila. Sabi ng PHIVOLCS, sakaling gumalaw ang 100 kilometrong West Valley Fault, maaaring maranasan ng isang magnitude 7.2 na lindol. Ganito ang mga posibleng mangyari base sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Guguho ang daan-daang gusali. Grabe. My goodness. Guguho rin ang ilang tulay. Magkakaroon ng mga sunog. Mawawalan ng supply ng kuryente at tubig sa maraming lugar. Mapuputol ang linya ng komunikasyon. Mahigit 35,000 tao ang mamamatay. Mahigit 100,000 ang masusugatan. Grabe. Ganyang kalala, guys. Ito ang earthquake simulator ng PHIVOLCS. Ito yung pinapakita kung ano yung iba't ibang klase ng lakas ng lindol na pwede nating maranasan. At ito po, ipapakita natin sa inyo kung ano yung posible nating maramdaman kapag dumating na yung sinasabi nilang The Big One. Okay, originally pala itong video na to, pinost nung 2023. Ito yon. Kaya pala nagtaka ako, 2025, tapos na yun yung sa Turkey at saka doon sa Syria. Talaga pong nakakahilo at nakakatakot. Pwedeng maging sobrang makapaminsala sa ating mga ari-arian at sa iba't ibang klase ng infrastruktura. Ang tanong na lang, handa na ba tayo? Siguro yung tinatawag natin na big one is the impact to the metropolitan or shall I say Greater Metro Manila area kasama yung mga neighboring provinces. So, andito kasi yung ating seat of government and most of our development initiatives ay nandito sa Metro Manila. No? So, malaki yung impact nito sa Metro Manila. Inaaral natin yung pinakamalaki niya na magnitude na maaari niyang maidulot. In terms of the size of earthquake, what will be the impact to the population, to the buildings, and to our investments. Dito sa kanilang hazard hunter map, makikita kung saang mga lugar may fault. Kita rin dito kung anong klaseng mga risk o panganib ang posibleng hinaharap ng bawat lugar, gaya halimbawa ng tsunami, landslide dulot ng lindol, pati na kung gaano kalakas ang ground shaking o pagyanig na mararanasan. Sa pamamagitan nito, makapaghahanda tayo ng maigi. Marami kasing parts yung impact assessment na ginagawa natin. Meron din kasing portion doon yung hazard assessment. No? Sa tingin ko naman, at least for the hazards, ginagamit ito ng mga locals. Are there basehan for a certain project and for planning purposes. No? Kasi before year 2000, I can say na kung saan lang tayo kumukuha ng mga hazard maps. Halimbawa, itong West Valley Fault ay dumaraan sa ilang lungsod sa Metro Manila gaya ng Quezon City, Marikina, Pasig, Makati City, Taguig, Parañaque at Muntinlupa. Dumaraan din ito sa ilang kalapit na probinsya gaya ng Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Lubhang nakakatakot para sa mga nakatira malapit sa fault. Pero sabi ng PHIVOLCS, hindi pa rin dapat makampante ang
mga residente ng ibang lugar na hindi dinaraanan ng pulang linya. Yun ang sinasabi ko. When I talk about hazard maps, marami yan eh. For earthquake kasi, yung location nga ng fault is number 1. Pero hindi siya dapat lagi na lang natin iniintindi yung fault. Kasi ang rule of thumb lang naman doon sa mga faults ay no development, 5 meters to the left and 5 meters to the right. So yun. Ang nakakalimutan natin na napakalaking impact nito sa mga structures and even sa tao is the ground shaking. Mahalaga raw na siguruhin na ang lahat ng ating mga bahay at infrastruktura ay matibay at naaayon sa itinatakda ng National Building Code of the Philippines. Yun ang sinasabi po natin. Yung problema, ang dami pong substandard sa Pilipinas. So, yari talaga kapag gumalaw ito. Naku po. Ayon pa naman sa MMDA, 64% ng lahat ng mga gusali sa Metro Manila ang itinayo bago pa lumabas ang bagong building code. Kaya So, yun ang babagsak kung sakasakali. Wag naman po sana, no? sa tansya nila, nasa 36% lang ng lahat ng gusali sa Metro Manila ang nakakasunod sa bagong building code na kakayanin ng magnitude 7.2 na lindol o iyong big one. Assuming successful, we can predict earthquake. Yun bang, halimbawa na-predict mo bukas may lindol o na-predict namin bukas, can we do overnight that repair of the buildings? Yung mga substandard houses. So, it can be effective for evacuating people siguro. For people. But what about other investments? Lalo na yung mga substandard structures. Emergency was yesterday. Knock on wood na hindi mangyari sa atin, but the emergency was long past. But the opportunity of looking at this for this calamity is the same as for, well, similar but not the same for floods. Ito ang unang balita. Darlene Kay para sa GMA. So, yun po, mga sangkay. Ganyan po kadelikado kung sakasakaling mangyari yung the big one sa Metro Manila. May mga building, mababagsakan, mga sangkay, kakaroon ng sunog, at tsunami, at mga tulay, hindi na madaraanan. Kaya nga po ang sabi nila, possible na pwedeng daanan daw sa rescue operation ay itong Pasig River. Sobrang delikado na ito, mga sangkay. Alam nyo, isa po sa pwede nating gawin para dito, para maiwasan ito, manalangin po tayo. We have to pray for our country. We have to pray na hindi mangyari ito. Repent. Kasi, go back to God. Kasi hindi po ito kayang pigilan ng kahit anong technology. Itong paggalaw ng kalupaan, hindi po yan kayang pigilan ng kahit pa po sinong bansa na may pinakamagagandang teknolohiya. Even Japan, hindi po nila napipigilan ang mga lindol. May matinding teknolohiya yan, ha. Kaya po, mga sangkay, ang kailangan po natin dito, since itong mga lindol ay maliban sa sinasabi ng iba na nature, kung pagbabasihan po natin ng Biblia, ito po ay minsan o madalas galit ng Diyos sa mga tao na sobra ng nauhumaling sa mundo. So that's why ang solution dito, magbalik loob tayo kay Lord, matuto tayo ulit manalangin, at ipag-pray natin yung ating bansa na ilayo na po dito. Kasi wala po tayong magagawa dyan kasi delikado po talagang sitwasyon kung sakaling gumalaw ito. Ang daming building. Isipin nyo kung gaano karaming tao ang papanaw. I don't think 30,000 lang. Sobrang daming building sa Metro Manila. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.